Welcome back, schoolmates! Kanina sa opening statements ng mga team leaders ay na-establish na nila ang kanilang panig tungkol sa ating topic on the use of illegal drugs. Ngayon naman, pakinggan natin kung paano ito susuportahan ng kanilang mga team members. Simulan natin kay Christian. We assert you that drug use should be a criminal offense. Why? Because as defined, drug use is the usage of drugs for legal and illegal purposes. Masasabi niyo bang legal siya pag sinabi nating over-the-counter, pero hindi natin may iwasan na may mga manduduga at maggagamit ng under-the-table counters para sa pagkuha ng mga sobra-sobra sa prescription. At pag sobra-sobra sa prescription, nag-lead siya sa drug abuse. And drug abuse is a very no-no sa atin. Kaya we see that drug use is a criminal offense. Napaka-practical nung sinabing example ni Christian, no? So ano naman ang masasabi mo dito, Frederick? Bago ko ilatag ang aking mga argumento, hayaan ninyong ihain ko sa inyo kung ano nga ba ang estado ng ating Pilipinas sa panahon natin ngayon. 477 na piitan, 50 rehabilitation center. Sa tingin nyo ba magagawa ng paraan itong sistema natin kung ganito lang kaliit ang ating rehabilitation center? Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, parati nating itinutulak ang mga batas na kung saan ikinukulong ang mga taong tinuturing nating kriminal, pero hindi natin inaalam na meron silang problema. Pag sinabi kasi nating drug use, pumapasok din dito ang salitang substance use and addiction disorder. Ano nga ba yon? Pag sinabi kasi nating substance use and addiction disorder, maitanong ko muna, sino sa inyo dito ang umiinom ng kape? Kami. Ako. Magtaas po kayo ng kamay. Sino pang umiinom ng kape? Ayan, maitanong ko, sino dito ang mga pamilyar sa nicotine? Yes. Ayan, nicotine. Ang mga yon ay maitatawag nating substance use. At dahil ang substance use sa panahon natin ngayon ay talagang talamak, hindi natin maiiwasan yon. Kaya hanggat maaari, humanap tayo ng paraan upang mabigyan ng rehabilitation ng ating mga mamamayan dito sa ating problema pagdating sa ating drug use. Naiintindihan ba natin mga kabayan? Yes. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you so much, Frederick. Ngayon, paano naman kaya ang kabilang panig? Anong masasabi niyo dito, Angela? Ganto kasi yan. Sabi nyo, konti yung rehabilitation center. Mas exclusive nga sa atin yung mga mental health facilities natin. So, hindi makakapasok doon agad-agad eh. Kasi gagawin natin tong public health issue. So, ngayon, kung ititreat lang natin siya as mental health issue, which is hindi naman ini-invalidate yun porket criminal offense siya tuturingin, ang inaano natin doon, caffeine, nicotine, legal yan. Bakit? Kasi may prescribe yan ng doktor eh. May tamang level ng ginagamit natin eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mag-over the counter, yung opportunity para sa mga abusers na gamitin yun kapag dinicriminalize natin yung paggamit ng drugs. Alright. Thank you so much, Angela. Last but not the least, Sofia, anong masasabi mo dito? Pero diba sa'yo na nanggaling, over-the-counter siya. Pag sinabi nating over-the-counter, ibig sabihin people have access to it. Ibig sabihin, dapat minomonitor siya ng maayos. Bakit trabaho yun ng mga tao? Kaya nga natin siya kinoconsider na mental health issue. Kasi gagamitin mo lang naman yun sa hindi nga tamang purpose kung may mental health problem ka. If we know, sa National Mental Health Act, nasa Section 4 natin ng addiction. Kasi napatunayan na doon na kaya nag-a-addict ang isang tao because it could be probably an underlying mental health issue, anxiety, post-traumatic stress disorder, or depression. So kung sinasabi mo na over-the-counter siya, edi it means pwede nga. So kung pwede, bakit naging kaso? Diba? Diba? Kung sinabi mo pwede, bakit kaso? Second factor naman, tungkol naman dun sa illegal, sabihin natin, di ba, kasi sabi lang ni Fred, 477 lang ang kulungan dito. Nasa 51,000 plus na yung PDL natin. Saan mo sila isisiksik? 50 lang yung rehabilitation center. Saan mo sila ilalagay? May pwesto pa ba? Wala na. Diba? Kung isisiksik lang natin sila, ilalagay natin sila doon, di ba na-mention nyo kanina yung sa Comprehensive Dangerous Drugs Act? Ang nakalagay doon, first, for 6 months, i-rehabilitate. Sa second, may possibility na makulong. Ang point nga natin, wala naman tayong space. At kung sakali nga, na paglabas nila after 6 months, ano mangyayari? Kung hindi natin ginawa ng paraan yung mental health issue, it will be an ongoing, never-ending cycle. Ano mangyayari? Dadami lang yung addict. O sabihin natin, ikukulong natin sila. Eh di nakakulong lang yung mga addict. Gumaling ba sila? Hindi, di ba? That's all. Thank you. Alright, thank you so much.
sa ating mga debaters sa kanilang unang bahagi pa lamang dahil unang parte pa lamang yan ng ating debate. Pero atin muna nga alamin kung ano ang reactions ng mga Lasalians. Okay? Lasalians, sa tingin nyo, if you raise your blue emoji, dapat maging criminal act ang use of illegal drugs. Kung red naman ang sa inyo, it's supposed to be treated as a mental health issue. Ano ang sa inyo, Lasalian? Should it be a criminal act or should it be an mental health issue or a mental health concern? Raise your emojis. Medyo concentrated din yung ating mga audience or polarized rather din, no? Yung kanilang mga opinions. So, nais nating mas palawikin pa dahil sa susunod na bahagi ng ating debate ay magkakaroon tayo ng free flow discussion. At lahat ng yan ay sa susunod na round ng Bardagulan dito lang sa pagbabalik ng Schoolmates!